Naranasan mo na bang mapagod sa paulit-ulit na problema? Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang walang katapusan ang mga pagsubok? Para kang nasa gitna ng isang malakas na bagyo at hindi mo alam kung kailan sisikat muli ang araw. Ito ang kwento ni Aling Nena, isang simpleng inang Pilipino na hinarap ang isa sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Isang araw tulad ng isang biglaang buhos ng ulan, dumating ang balitang hindi niya inaasahan na walan siya ng trabaho. Ang pinagkukunan niya ng panggastos para sa kanyang pamilya, para sa pag-aaral ng kanyang mga anak, ay biglang nawala. Sa isang iglap, gumuho ang kanyang mundo. Ang mga gabing dati mahimbing ang tulog ay napalitan ng pagkabalisa. Paano na sila? Saan siya kukuha ng pang-araw-araw na pangangailangan? Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, madaling sumuko. Madaling magtanong, bakit ako pa? Pero si Aling Nena, sa halip na malunod sa kalungkutan, ay humanap ng lakas sa isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman, ang kanyang pananampalataya. Gabi-gabi sa isang maliit na sulok ng kanilang tahanan, taimtim siyang nananalangin. Hindi siya humihingi ng milagro para biglang mawala ang problema. Ang dasal niya ay bigyan siya ng lakas, ng tibay ng loob at ng kaliwanagan ng isip para malampasan ito. Ang pananampalataya ay hindi lang paghihintay, ito ay pagkilos. Habang nagtitiwala sa Diyos, gumawa rin ng paraan si Aling Nena. Nilakasan niya ang kanyang loob. Kumatok siya sa iba't ibang pinto. Naghanap ng kahit anong mapagkakakitaan. Nagsimula siyang magluto ng kakanin at ilako ito sa kanilang lugar. Maliit man ang kita sa simula, hindi siya pinanghinaan ng loob. Bawat sentimong kinikita niya ay tanda ng kanyang pagsisikap at ng hindi nagmamaliw na biyaya. May mga araw na halos wala siyang benta. May mga pagkakataong tila gusto na niyang sumuko. Pero sa tuwing nararamdaman niya ang pagod, inaalala niya ang dahilan kung bakit siya lumalaban, ang kanyang pamilya. At sa bawat sandali ng panghihina, naroon ang kanyang pananampalataya na bumubulong, huwag kang bibitaw. May plano ang lahat. Ang mga pagsubok ay hindi ipinadadala upang sirain tayo, kundi upang patatagin tayo. Tulad ng ginto na dinadalisay sa apoy, ang ating katatagan ay sinusubok sa gitna ng kahirapan. Gaya ng isinasaad sa aklat ni Santiago, ang pananampalataya mo ay sinusubok upang maging matatag. Bawat hamon ay pagkakataon para lumago. Bawat luha ay nagdidilig sa binhi ng pag-asa. Unti-unti ang munting negosyo ni Aling Nena ay nagsimulang umunlad. Nakilala ang kanyang masarap na mga kakanin. Ang mga dating nag-aalala niyang gabi ay napalitan ng pasasalamat. At isang umaga, pagkatapos ng mahabang panahon ng tila walang katapusang ulan, sumilip ang araw. Hindi man bumalik ang dati niyang trabaho, nakahanap naman siya ng bagong landas na mas nagpatibay sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang bagyo ay lumipas at sa paghupa nito, isang mas matatag, mas matapang at mas mapagpasalamat na Aling Nena ang lumabas. Ang liwanag sa dulo ay hindi lang pag-asa. Ito ay katibayan na sa bawat bagyo, laging may bukang liwayway para sa mga hindi sumusuko at patuloy na nagtitiwala. Ang kwento ni Aling Nena ay kwento nating lahat. Lahat tayo ay dumadaan sa mga bagyo. Ngunit tandaan, hindi ka nag-iisa. Kumapit ka lang, manalig ka, at patuloy na kumilos. Dahil ang iyong lakbayin ng pananampalataya ay gagawin kang matatag sa bawat bagyo. Salamat sa panonood. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong puno ng inspirasyon. Hanggang sa muli.